Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang naghagulo na. PBBM Duterte nalantad matinding pasabog. UC Claire Iyak Baste Panelo. So yan yung panonorin natin, men. Bibigyan natin ng reaction. So bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga ka-Noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin. Ano yung China? Again, ang pamagat ng video ito, kakabasok lang nagkagulo na. PBBM Duterte nalantad matinding pasabog. UC Claire Iyak Baste Panelo. So, bakit kaya iyak baste? So, yan yung panonorin natin. The News Board, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Bakit kaya iyak? Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte nag-warning at mga alipores galit sa matinding pasabog ni attorney matapos mapahiya ang mga alipores ni Duterte sa mga birada ni Pangulong Marcos kasabay sa matinding panawagan na ituloy ang impeachment trial ni Inday. Abay to the rescue ulit itong si Digong. Tapos ngayon, since yung bago na nga yung USEC, diba? So I think iniiyakan talaga yun ng matindi ng kampo nila Digong. Is veering towards a dictatorship. Mopusta ko sa inyo, dili na manaog pagkakuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang dictatorship. I don't think so. Kasi I think this 2028, bababa ng pwesto niya yan. Kasi wala na siyang tapos na yung term niya. Ito kasi sila, sinisiraan na nila agad. Alam niyo yung mga paratang na mga Duterte, is yung mga hindi pa nangyayari. Doon sila nakapokus sa mga hindi pa nangyayari, samantalang yung mga nangyayari na, like for example yung confidential funds, yung ICC, binabaliwala nila, tinatabunan nila ba? Like for example yung national budget, kahit hindi pa naman siya pinapaano na nila na corrupt na daw, diba? So alam niyo yung wala silang ebidensya, pero wala, yun yung gagamitin nila kasi I think nahihirapan na silang pumuntos tatay magkagumot na. Matatandaan na hindi bumenta ang mga paninira ni Duterte na bangag ang Pangulo. Abay heto at magiging diktador na naman si Marcos. Kaya naman birada ni attorney sa pagiging chismoso ni Digong. Ang plano daw anyways, kayo yung diktador kung tutuusin. Diba? Kita nyo yung alipores bulol. Kita nyo yung alipores nyo, si Dado. Diba? Ano yung mga pinanawagan nyo? People's power, people's power. Wala pang ang ginagawa si PBBM. Dictatorship na agad. People's power na agad. May maano lang talaga PM ay maging diktador katulad daw ng ama. Saan yan sinabi ni Duterte? Nagrally sila Duterte doon sa Mandawi City sa Cebu, Maisog Rally, at sa kanyang speech doon, sinabi niya, kaya daw gustong i-impeach si Sara ng kampo ni PBBM dahil hindi lang sila mananalo kay Sara. Kaya gusto nilang mabura si Sara dahil kung hindi, mauobliga silang magmarsyalo. Pag hindi raw natanggal si Sara sa impeachment, gusto nilang manatili sila sa pwesto, mag-aala diktador sila. Yun daw ang plano. Diba? Ang sinabi ni Digong, gawain nila, ipinapahid nila sa iba. Mas sila pa I think if ever ma-impeach si BP Sara, baka sila yung maging diktador, sinasabi ko sa inyo. Sa tingin niya, hindi na bababa sa pwesto si PBBM. Magdideklar na ito ng martial law. Pero pag ginawa daw yun ni PBBM, makakatikim siya ng kaguluhan. Ano sa tingin niyo? Totoo kaya ang sinasabi ni Digong? Hindi daw kasi ito bababa katapos ang pwesto. Naniniwala ba kayo sa warning ni Digong? Sabi ni Buhawi ng Pangasinan, fake news yung matanda na yan. Si Victor C, wala na yan si Duterte, sabog ng utak. Baliw na yan, sabi ni Rusty Conido. Nakapintanil ka daw Duterte, sabi ni Hero Kungkoy Amboy. Na Digong, sabi ni Guru Pisani, bumalik na kayo ng kung sinday, takaw sa Davao. Sabi ni Tolay Irandio, kaya ba kaswapangan sa kapangyarihan yan, kaya ayaw mong manahimik. Wala na, bangag ka na daw Digong, sabi ni Marco Rosalungan. Swapang naman talaga sila sa kapangyarihan, kaya nga kiniklaim nila, diba? Ano yung sinasabi ni Dado? Yang trono nyo, pinahiram lang namin yan sa inyo, anak ng teteng. Hiyang-hiya naman yung taong bayan, diba? So kayo na pala yung may-ari ng trono. Yan yung problema sa inyo, yung mga politiko kayo. Ginagawa yung trono, yung mga pwesto dyan sa gobyerno. Kaya, wala, hindi umuunlad yung bansa. Ginagawa niyong trono Imbis na kaya kayo iniluklok dyan para maging public servant. Diba? Ngayon, ang gusto nyo, kayo yung masunod parati. Ewan ko lang kung may sahod or for example, wala nang sahod yung mga politiko dyan. Ewan ko lang kung meron pang tatakbo.
bang nagawa mong maganda para sa Pilipinas, sabi ni Fox Agenza. Kaya ibig sabihin, walang sumasang-ayon dito sa sinabi ni Digong. Pero ako naman, naniniwala ako hindi naman gagawin ni PBBM yan. Alam naman ni PBBM, kapag ginawa niya yan, makakalaban niya talaga ang mamamayan. Hindi na lang si Digong ang iniisip. Di ba? Kung kailan magpapabango yung mga Marcos, saka magdidictatorship agad. Sobrang mali. Especially yung mga anak ni PBBM, I think si Sandro pala. Di ba? Di natin alam, soon, baka maging senador yan, baka maging presidente yan. Kung sisirain niya na naman yung image ng mga Marcos ngayon, ano pa yung, anong purpose ng pagbabalik nila sa Malacanang? Kung ganyan lang din yung gagawin nila. Ha? May masabi. Yan. Ang magiging problema niya dyan, ang mamamayan. Kasi hindi papayag ang mamamayan yan. Katulad din yan nung sinulong nila Romualdez yung Chacha, yung People's Initiative. Ayaw ng tao. Kaya hindi nila naisulong eh. Pero hindi nila ipipilit ang martial law sa tingin ko. Mabigat na desisyon yan. Makakalaban nila dyan ang taong bayan. Kaya yung mga sinasabi ni Digong, ano yun, na naginip yun ng gising, nakapinta nila naman siguro yun. Kasi yung gusto ng mga supporter nila eh. Yung babanat si Dugong. Si Digong. Yan yung gusto ng Alipores nila. Kayo sa akin? Lalo namang umusok sa galit itong mga alipores ni Duterte matapos ang matinding buwelta ni Atty. Claire Castro. Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Lila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Nagulantang naman ang kampo magplanta ng ebidensya. Tama naman yun. ng mga Duterte matapos ang matinding birada ni attorney. Kung noon walang pangil ang PCO sa mga banat ni Digong, abay ngayon nakatikim na at sinampal ng katotohanan itong mga Duterte. The former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. So si Atty. Panelo yung nagsabi, unang-una ang usapan dito ay about the gold reserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Diba? Attorney, Tapos malaman natin, sila pala yung may mas grabing sa mga gold reserves na yan or sa administration nila. Ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu and Manila. Marami na rin mga tambay ang nahold up at mga nasasaksak. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yun. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun? Dito din ako mas medyo napapaisip din ba na parang kinukumpara nila yung time ni PRRT at ni PBBM na wala daw krimen nung time ni PRRT. I think yung krimen naman is random talaga siya na nangyayari It's just siguro may punto doon na parang anong tawag diyan? Mas natatakot yung ibang mga masasamang tao nung war on drugs ni PRRT. Pero, syempre di din kasi natin na yung ginagawa nilang war on drugs dati is 100% talaga siya. Na yung mga masasamang tao talaga yung nachuchugi. Kasi may mga nadadamay din eh. Diba? So, I think need din nating tingnan yun na part Kaya nga, dito sa Pilipinas, dati, sobrang go ako sa, Nabitay, something like that, nakaparusahan. Pero, nung nalaman natin kung gaano kabulok yung natin, hindi siya gaano super bulok talaga, pero yung justice system kasi natin, pwede kasi siyang singitan kahit saang administrasyon. Diba? Sabi nila, nung time ni PRRD, walang krimen. Pero pulis mismo yung gumagawa ng krimen. Diba? Can you imagine that? Sumuko na yung mga hinuhuli nila. Tapos i-encourage nila na lumaban para matuluyan nila. 'Di ba? So sila yung nagpalaganap ng krimen. Sa kanila nakapokus, which is sabi nga ni Atty. Claire sa mga nakaraan nating video, 'di ba, na
dapat tawag dyan, nilitis talaga yan ng maayos. Kasi every makatsugi yung isang pulis is kakasuhan sila, ilulusot nila yan through self-defense. So, syempre, kung sa isang pulis, meron na siyang tawag dyan, 5 to 10 na mga natsugi. Tapos, same lang yung reason na nanlaban. Imposible, di ba? Sobrang imposible na lahat ng yun is manlalaban. Di ba? Sabi nga ni Balakid, paano manlalaban yung walang kalaban-laban? Yung iba, wala. Tinataniman ng mga beng-beng eh. Di ba? RD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, yang sa din, yung jet ski din na yan, inaano din nila yan, inilulusot din nila yan na parang hindi daw yun ni PRRT. Parang joke lang daw yun or something like that ba na para bumenta lang. Sobrang yun yung explanation nila ba na uto-uto kayo, naniniwala kayo sa ganun. Pero nung si PBBM nangako, or ewan ko kung nangako talaga, pero hindi kasi natin alam kung nangako ba yun or vision ni PBBM na maging 20 pesos ang bigas. Yun yung tinutulog sa nila parati. Diba? Kaya nga kung mapapansin mo, both kampo, 'di ba? Meron silang mga ipinangako na hindi din natupad. 'Di ba? Si PBBM, yung 20 pesos na bigas. Si PRRD naman, yung pag-jet ski niya. Yung 6 months wala nang drugs sa Pilipinas. 'Di ba? So maraming aspect ba na yung kay PRRD, sabi niya, hindi pala kakayanin ng 6 months yung war on drugs. Syempre, biniliban yun ng mga alipores nila na tama nga naman, hindi siya makukuha ng 6 months. Same lang din yan sa 20 pesos na bigas, na hindi din talaga yan basta-basta makukuha. Especially like that, yung mga magsasaka natin. Di ba? Alam nga namang baratin natin yun. May mga way siguro, pero I think dadaanin pa talaga yan ng mga ilang taon bago talaga natin ma-achieve yung ganyang presyohan. Di ba? Same as lang yan, yung war on drugs ni PRRT. 'Di ba? Yung sa mag-jet ski daw siya sa sa China. May paano pa si doon si Banat Bay na naniwala kayo doon? Mag-jet ski ganun kalayo. Do you think aabot yung jet ski doon? Ako, me and myself, ang pagkakaintindi ko ng mag-jet ski si PRRT doon is yung jet ski isasakay siya sa barko, 'di ba? Tapos kapag malapit na, doon siya i-drop. Like, ang pag-aakala ko dati, yung mag-jet ski si Duterte, parang hahamunin niya yung mga checkpoint yun. Diba na, dito ako, mag-jet ski ako, pangulo ako. Diba? Ganun yan ako katapang. Yun yung ini-expect ko rin dati. Alam niyo yung tipo na kapag sila may pangako tapos hindi matupad, malulusot nila, tapos sila pa yung galit. Diba? Sila na nagpapaliwanag, sila pa yung galit. Pero kapag dito sa side ni PBBM, kapag may mga nasabi na hindi nagkatotoo, yun yung binabalik-balikan nila. Diba? Alam niyo yung tipong ganyan. Like, akala mo naman talaga may pinagkaiba sa usaping mga ganyan, mga pangako-pangako. Which is, normal lang naman talaga yan. Sometimes, meron talaga tayong mga plano na hindi basta-basta natutupad. Diba? Obviously, para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaari naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. Wow! Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Hindi niya ba alam? Now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Baka Siguro alam bago, niya
gusto niya lang talagang i-intriga yung mga supporters nila kasi need nilang maipanalo yung ibang senador nila eh. 'Di ba? Siya magbigay ng ganitong klaseng intriga. Mapapansin nyo sa kanyang mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer, he is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging pa-intriga. All we want here is Tama. evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam Tama. ang Pangulo? Okay. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. Yusek, yun na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin. Sobrang solid din. So shout out din talaga kay Yusek Claire Castro, attorney. Yeah. Wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa salita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes, we have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Yun. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan, ano Yun. ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. Which is As of yan now, kasi yung puro intriga. sobrang sad part. Kasi yung mga supporters, mga DDS, wala. Intriga yung gusto nilang marinig mula kay PRRD. Di ba? Like, kahit anong sabihin nila, men. Di ba? Pag sinabi ni Digong na nambababae si PBBM, paniniwalaan yan ng mga DDS. Like, men, di nyo ba napapansin? Lahat ng sasabihin ni Digong, pinaniniwalaan ng kabila. Di ba? Para na silang mga kulto niyan. Kita nyo nung sinabi ni PRRD na ipatumba kaya natin itong 15 na senador nila. Woo! Grabe, nakakakilabot. Katuwa pa. Grabe yung mga supporter nila. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa. Just so mas maintindihan po namin yung mandate ninyo, are you also considered as the presidential spokesperson? I am not a spokesperson because the president will be speaking for himself. Okay, ang mandato ko is to explain, to expound, anuman, pronouncements, direktiba ng palasyo. But I will not consider myself as a spokesperson. Ano po ba ang difference ng press officer sa spokesperson and press briefer? Okay. May mga pagkakataon po kasi na kapag, magkakaroon po kasi, if I'm not mistaken, magkakaroon mismo ang Pangulo ng once a month na press con. So, siya po talaga yung, kung ano man yung kanya naisabihin, sa kanya po manggagaling. Ako is more on the pag-explain, pag-expound, at kung may konting gap, doon tayo papasok. Kaya nga binabakbakan talaga nila ng todo si Madam Claire Castro. Sobrang talaga namumula yung mata nila kakatingin kay Madam Claire Castro. So, yun lang naman mga kanoisis. So, ang video to ay mula kay The News Board. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, subscribe nyo rin. Panoorin nyo rin. Also, our YouTube channel, Philippine IC, bago nyo iwan, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, malapit na tayo mag 100,000 subscribers. So, subscribe. So, kita nyo naman yun. Ano na talaga sila, men. Nakakatawa lang talagang isipin, na nakapokus na lang talaga sila sa intriga. Like parati. Especially, ako noon, men, di ba, naman ako, dati naman talaga akong DD supporter. Pero, like, grabe, lahat talaga ng sasabihin ni PRRD, men, paniniwalaan ko talaga. Di ba? Nung sinabi ni PRRD na yung Amerika ang dahilan kung bakit tayo inaaway ng China, naniwala ako, like, dapat ipulot ang Amerika. Diba? Nung sinabi ni PRRD na hindi natin kaya ang China, diba? Isang nuclear bomb lang tayo ng China, burado na tayo sa mapa. So something like that, naniwala na naman ako. So, maraming sinasabi si PRRD dati na parang kontrobersya talaga siya. Like yung sa pangag ang presidente, kahit wala siyang basihan, men. Diba?
Kahit wala siyang basihan. Like, meron tayong ano na presidente. Tapos ang nakakaano pa dyan, paiba-iba ng statement si PRRT. 'Di ba? Paiba-iba siya ng statement. Sasabihin niya ngayon na ipapatsugi niya yung senador. After that, hindi ko naman sinabi yun. That was a joke. 'Di ba? So alam niyo yung tipo na napabilib ka na sana. Tapos biglang babawi ka, cambio ka. Dapat panindigan mo yung mga sinasabi mo. Pero itong mga alipuros nga ni Duterte na parang nasanay na sila, 'di ba? Is ano na lang kung magmatapang si PRRD, suporta. Tapos kapag biglang cambio si PRRD, okay lang sa kanila. So alam niyo yung ganyang mindset na or ganyan yung way nila na pagkabayas. 'Di ba? Medyo nakakainis siya kasi kailangan mo talagang bumayas or kailangan mo talagang sundan yung grupo nila. Dahil ba nasimulan niyo na. Ano yun, kahit anong pagkakamali, babaliwalain nyo na lang. Yung confidential funds ni BP Sara nga, hindi nyo na siya pinapansin eh. 'Di ba? Dati, deny kayo ng deny na parang wala naman, hindi naman totoo yung 125 million na yan. Pero ngayon, yung paglalaban nyo, grabe, kay BP Sara, 125 million lang, sa inyo, billion. So parang ngayon, inaamin nyo na meron ng 125 million si BP Sara na nadekwat or something. Pero, parang tinatama nyo yun sa mali ng iba. Diba na parang, mas better pa yan kasi 125 million lang, sa iba, billion. Men, excuse me, yung 125 million na yan, sobrang laki yan. Ay, half billion pa ngayon. Bakit kayo, meron ba kayong 1,000 pesos ngayon? 'Di ba? Yang 1,000 pesos nyo ba na yan, kaya nyo bang ipamigay yan sa random na tao? Ngayon mismo. 'Di ba? Nang hindi kayo nang hihinayang. 1,000 nga lang yan, sobrang laki na pera, 'di ba? Yung 125 million pesos pa kaya? Yung half billion pa kaya? Problema sa inyo, mga nakasuporta kay PRRD is I think na talaga, sasamahan nyo na talaga siya habang buhay. 'Di ba? Suporta habang buhay. Kahit anong mali na makita nyo kay PRRD, suporta pa rin kayo. Parang yan yung nakikita ko. 'Di ba? Buti na lang ako nakalabas na ako sa pag-idolize sa mga pinagagawa ni PRRD. My goodness, nakakakilabot pala doon sa sa kupunan nila. So anyways, hanggang dito na lang muna. So the news board. So again, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, our YouTube channel, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching Filipino IC. Like, comment, share, subscribe.